Binisita ni Budget Secretary Amenah Pangandaman ang ilang lugar sa Pampanga na isa sa mga napuruhan ng mga bagyo at habagat. Isang linggo yan matapos punahin ni PBBM mismo ang mga palyadong flood control project sa kanyang ika-4 na zona. Narito ang agenda report ni Joan Manalo, live nag-uulat mula sa Arayat, Pampanga. Joan, kumusta naman dyan sa Arayat? Corina, kasunod na matinding call-out ni PBBM sa kanyang zona tungkol sa flood control projects, binisita at ininspeksyon ni Budget Secretary Amenah Pangandaman ang 2 lugar dito sa Pampanga na apektado noong matinding pagbaha noong mga nakaraang linggo. Isa na nga rito noong Apalit-Macabebe Road sa Apalit, Pampanga. Ani Mayor June Tetangco, marami nang naaksidente dahil sa mga bitak-bitak na daan sa lugar dahil di matapos-tapos ang paggawa nito. Di na rin daw ito nakatutulong sa business endeavors ng munisipalidad dahil mahirap ang daan papunta sa Apalit. Kaya ang tugon ni Pangandaman, pondo para matapos na ang pagkukumpuni ng apektadong daan. Ang kailangan na lang po gawin ng ating DE at ating regional office, hingin sa central office yung kailangan nila pondo para mapaayos yung daan. Pag nakuha na po nila yung funding, pwede na po sila magsimula. Even yung parang mga karatig munisipyo din po, dito pumupunta sa munisipyo ni Mayor. So, napaka-importante nitong lugar na to na maayos. Anya, mabilis naman daw ang proseso ng pag-acquire ng Quick Response Fund na tulong sa mga lugar na nasira ng baha at iba pang kalamidad. Pero may mga proyekto raw sa lugar ayon sa kalihim na hindi naman nangangailangan ng budget pero may pondo. Pwede nating gawin dyan ngayon, isasabihan ko na po, utusan na po natin dito, ibibigyan na po natin ng directive ang ating regional director at district na i-realign na tong budget na to para magamit po sa pagpapagawa. Ayon kay Engineer Melquiades Santo Domingo, Assistant Regional Director ng DPWH Region 3, sisimulan daw agad nila ang pagkukumpuni sa mga daan kapag na-realign na ang pondo. Kung mabibigay agad ay sisikapin daw nilang matapos ito within 6 months. Tinatayang nasa 389 million daw ang kinakailangang budget para sa pagpapaayos ng Apalit-Macabebe Road. Nauna nang sinabi ni Secretary Pangandaman na nais niyang maging visible, functional, felt at truly helpful ang national budget na inilaan sa flood control projects ng bansa. Dagdag pa niya, sisiguraduhin daw ng DBM na walang ni isang sentimo ang masasayang para maiwasan na mga nangyari nitong nakaraang linggo kung saan maraming ang lugar sa bansa ang namistulang ilog dahil sa pagbaha na dulot ng mga bagyo at habagat. Pinuntahan din kanina ni Secretary Pangandaman ang na-erode na riverbank dito sa Arayat, Pampanga. Mga bandang 3:40 nang dumating dito si Secretary Pangandaman at doon nakita nga natin yung nag-collapse na slope protection dahil nga tumaas yung tubig sa Pampanga River dulot nga ng mga matinding pag-ulan noong mga nakaraang linggo. Hindi pa raw nakakaisang taon mula noong nagawa itong sheet pile pero nagiba na raw ito agad kaya ayon kay Arayat Mayor Jeffrey Luriz, 2023 nang matapos ito dito nga sa barangay Kandating, Arayat, Pampanga. Pero 2024 ay sira na ito agad. So dahil doon, sinabi rin ni Mayor at even ni Secretary Pangandaman na pasok pa naman sa warranty yung proyekto dito na nasira. Kaya walang gagastusin yung pamahalaan sa pagpapaayos dito dahil bahala na yung contractor na ang Edmarie Construction and Training sa pagpapaayos nitong nasira nga na slope protection dito sa Arayat, Pampanga. Isa rin sa mga iminungkahi kanina ng Secretary ay ang posibilidad na i-improve pa yung mga disenyo o baguhin yung disenyo even ng mga flood control project para masiguro na hindi na ito basta-bastang matitibag kapag may mga susunod pang bagyo. Corina. So, alam mo yung report mo, Joan, parang narinig ko na 25 years ago, nagbago lang ang mga pangalan ng mga opisyal ng probinsya. Okay, maraming salamat, Joan Manalo, nagulat live mula sa Arayat, Pampanga.
Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.